Hello, Mountain Movers! Merry Christmas sa inyong lahat! Isang karangalan sa amin ang kami ay makabati sa inyong lahat ng mabuting kaarawan ng Panginoong Yesus sa pagdiriwang ito ng ating ah, mga buhay na ang Panginoon ang dahilan kung bakit may tunay na Kapaskuhan. Narito ang aking minamahal na may bahay, si Pastora ah, Mary Ann at ang aking minamahal na anak na si Grace Ann na nakapiling ninyo ng ilang buwan dyan sa Mountain Movers sa Yes. 644 MLQ Extension. Okay. So, mapagpalang araw sa inyong lahat. At 3 days before Christmas. At mamabati ako sa inyo mula sa aking puso ng isang maligayang Pasko. At patuloy na dumaloy ang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa. At tunay na um, ma-celebrate natin ang tunay na diwa ng Pasko. Dahil ang Kapaskuhan ay para sa pagmamahalan. Dahil kung wala si Jesus, walang Pasko. So, Jesus is the reason for the season. Amen. So, Jesus is the only reason. Siya yung nagpapakita ng tunay na meaning o tunay na diwa ng Kapaskuhan dahil sa pag-ibig na patuloy niyang pinadadaloy sa bawat isa sa atin. So, blessed Christmas, joyous season for everyone, and God bless you all in every way. Amen. Hello, we miss Maligayang you. Pasko po. God is with you always. To si Mojo at si Mojo. Okay, sa oras na ito ay hayaan nating tayo ay mapagpala sa buhay ng ating minamahal na ate na nakabisita sa amin sa lugar na ito upang ipanalangin ang buong bansang Thailand and at the same time ay makabahagi sa gawain ng Pakret Full Gospel Church dito sa ating pinaglilingkurang local church na mga Thai. At hayaan natin siyang magbigay ng kapahayagan patungkol sa tunay na diwa ng Kapaskuhan. Let's welcome Mountain Movers, our beloved Ate Rosie from Cavite, Philippines. Ate. Amen. Shalom, Praise God. shalom. Amen. Shalom. Amen. Season or out of season, kailangan po laging handa ang mga anak ng Diyos at kailangan laging namumunga sa biyaya niya. Kaya purihin po ang Panginoon, ang dakilang Diyos na buhay na tumawag sa iyo at sa akin na sa pamamagitan ng Mountain Movers um, Fellowship online, international, mali-mali na po ang aking International Church. international church, ay ang Diyos po ang nag-connect, ang Diyos po ang nangunguna, at ang Diyos po na makapangyarihan sa lahat ang patuloy nagtatransform ng ating mga buhay. Muli po, isang mapagpalang ah, araw sa bawat isa sa sandaling ito from Cavite, Philippines to Sinoy, Thailand, dito sa residence ng Amigo family to yours, mga minamahal. Hallelujah. Ang oras na ito ay oras na ginawa ng Diyos at salamat po sa pribilehiyo na nabigyan po tayo ng pagkakataon. Salamat na ang mga salita ng Diyos aking pinanghahawakan at patuloy nating panghahawakan. Hindi babalik ng walang kabuluhan. Ang salita niya ay buhay. Ang salita niya ay makapangyarihan. Ang salita niya ay may ginagawa at gagawin sa ating mga buhay. Maniwala tayo sa salita ng Diyos. Hindi siya marunong magsinungaling. Amen and amen. Amen. Praise God. At dahil po sa pinagdiriwang natin ang Kapaskuhan,
o ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Salamat po sa patuloy na kapahayagan na ipinagkakaloob niya sa atin, na iminulat niya po tayo sa katotohanan na hindi po totoo na December 25 ang kanyang kapanganakan. Wala pong nakakaalam. Pero salamat po na naniniwala tayo na may isinilang, may ipinanganak sa sabsaban, may ibinigay na tagapagligtas, at ito ang Panginoong Hesukristo. Diyan po tayo nagkakaisa, naniniwala at patuloy na nananampalataya. Kaya, kagaya nga po ni Thomas, na nung magpakitang muli ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkabuhay na magmuli, nandun yung doubt. Kasi paano ang isang tao na nakita mong inilibing, nakita mong ipinako sa krus, tapos kaharap sa iyo, kaya sabi niya sa kanyang sarili, makita ko lang ang mga pako, yung mga pinagpakuan sa kanyang kamay at sa kanyang paa. Siya po ay maniniwala. Pero ang sagot po ng Panginoon, mapalad ang taong hindi nakakakita, subalit nananampalataya. At isa ka po doon, mountain movers, hallelujah, sa tinawag. Isa ka kapatid sa tinawag ng Panginoon na kahit hindi nakikita, hallelujah, naniniwala tayo sa kanyang salita dahil ang salita niya ay makapangyarihan. Lahat ng bagay ay kanyang nilalang sa pamamagitan ng salita. At tayo po ay tinawag, naniwala na may iisang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na isinilang sa sabsaban. Hindi natin alam kung kailan at kung kailan muli ang kanyang pagdarating, subalit tayo naniniwala na tayo ay kanya at siya po ang totoong naglilinis, nag-aayos, nagtatransform ng ating mga buhay. Sabi po dito, trembling at God's word. Hallelujah. Sa Isaiah 66 verse 2 po, nakalagay dito, pakisulat na lang po at inyong basahin muli. But on this one will I look, on him who is poor and of a contrite spirit, and who trembles at my word. Isaiah 66 verse 2. Katulad po ng paniniwala natin na ang tagapagligtas ay isinilang, naniwala tayo. Tayo po ay naligtas. Hallelujah. Naniwala na nampalataya tayo na merong isang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Sa pangalan ni Hesus, lahat ng tuhod luluhod, lahat ng dila magsasabing siya ay Diyos. Sa pangalan ni Hesus, siya ay magpapagaling. Sa pangalan ni Hesus, kayang ganyang gumawa ng milagro. Kaya niyang baguhin ang ating mga buhay. Ito po ang pinakamahalaga, yung total transformation ng ating mga buhay. Hindi bukas, hindi sa 20 taong darating. Ngayon, hallelujah. Ngayon, mountain movers, hallelujah. Buksan natin ang ating mga spiritual na tainga, spiritual na mata, at patuloy na namnamin ang sinasabi ng Diyos dahil tayo pong lahat dito ngayon ay kinakausap niya. Meron siyang gagawin, especially for you and for me. Hallelujah, in the name of Jesus. Sabi po, do you tremble when God speaks? Nagkakaroon ka ba ng panginginig o takot o reaction kapag naririnig mo ang salita ng Diyos? Pag narinig mong sinasabi sa iyo na, ngayon, sumunod ka sa akin at ikaw ay aking pagpapalain, ano ang reaksyon mo? Di ba masaya? At gagawin mo ang lahat para makasunod, para yung mga panalangin natin, kanya rin namang pakinggan. Dahil tayo po ay kanyang bayan. Tayo ay mga tinawag, hinirang niya. Bakit nagkaroon ng mountain movers? Bakit nagkaroon ng ministeryong ganito? Bakit po ang bawat isa ay tinawag? Hallelujah. Hindi para maging display, hindi para makinig lang, kundi gagamitin ka, ikaw at ako, as an instrument, isang tools na makapangyarihan para ang kanyang banal na pangalan ay patuloy na makilala sa buong mundo. Mountain movers, ang ganda ng pangalan, hallelujah, ng ministeryo. Movers, hallelujah. Sa spiritual na buhay, kailangan hindi po na natiling nakaupo, kailangan kikilos. Dahil
siya po ang magbibigay ng karagdagang faith sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Example natin ay ang Panginoong Jesus. Ang Christmas po, hindi lamang tuwing December. Dapat po sa mga anak ng Diyos ay araw-araw ay maging Pasko. Araw-araw ay may pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Na hindi kayang malirip. Yung pag wala tayong pag-ibig na galing sa Diyos, parang ang hirap lumakad sa mundong ito. Kung puro problema ka sa araw-araw na paggising mo, yung problema mo nung bago ka matulog, yun pa rin ang nakikita mo. Yun pa rin ang naririnig mo. Ang hirap umusad. Pero kapag ka po pinanghawakan natin ang salita ng Diyos at pinaniwalaang God is love, hallelujah, ibinigay niya ang kanyang bugtong, ang kaisa-isa niyang anak upang ikaw at ako ay maligtas, manampalataya lamang sa Kanya. Hindi po tayo basta nananampalataya na tagasunod lamang, hallelujah, sa organization kung saan tayo. Hindi po ikaw, ako tinawag bilang kaanib o kaisa, hallelujah, sa mountain movers para lamang makita ang kanyang milagro at wala tayong gagawing aksyon. Siyempre, kapag mahal natin ang ating mga magulang o sino mang mahal natin sa ating mga buhay, tunay nga po na ibibigay natin ang lahat na ikakasiya niya. Gaano pa kaya sa Diyos na tumawag sa atin at Diyos na mapagpala na walang katumbas. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po rito, when was the last time you were physically affected by the reality that Almighty God just spoke directly to you? Kailan po, mga kapatid, mga minamahal, na narinig natin na sinabi sa iyo na humayo ka? Saan ito? Sa kapitbahay, sa pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, o sa kabilang street? Paano ka hahayo kung wala ka talagang pera? Kung wala kang alam sa Biblia? Unang-una po, sanayin natin ating mga sarili na mag-aral, mag-aral ng salita ng Diyos at magkabisa. Ito po kasi ang ating gamit, no? Kailangan meron po tayong baon. Yung pala, inuutusan ka ng Panginoon na lumabas ng bahay, lumabas para bisitahin mo si kamag-anak mo na may sakit, para lamang ipag-pray. Hindi natin kailangan mag-share ng wala naman katotohanan, at hindi tayo kailangan mag-share ng gawa-gawa, kundi yung sinasabi ng Santong Espiritu sa ating mga puso, yun lamang po ang ating gagawin at yan po ay magiging effective. Mga kapatid, sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, saan man natin ipatong ating mga kamay, ito ay pagpapalain niya. Sino man daw po ang ating ipag-lay hands, hallelujah, patungan ng mga kamay kung siya ay may sakit at karamdaman, sa pangalan ni Jesus siya ay gagaling. At higit pa mga kapatid, sa bagay na ating mararanasan, o nakikita o narinig, ang kaya at magagawa dahil ang Santong Espiritu mismo ang tutulong sa atin. Maniwala lamang. Kung wala pa po tayong ganong klaseng paniniwala, kung meron po tayong faith na kakatiting, pwede po tayong humingi at lumapit sa Kanya. Ama, anak mo ako, sabi mo humingi ako ng faith. Lord, gusto kong maranasan ang mga kakaibang bagay na iyong ginawa. Kasi kaya nga po tayo tinawag para ma-born again. Kaya tayo nakakilala, tumanggap at maging Panginoon ang Panginoong Jesus. Para tayo ay maging instrumento niya. Mountain movers, arise, shine. Hallelujah. Mula ngayong December, hindi matatapos ang taon, may nais ang Diyos gawin sa bawat pamilya, sa bawat isang nakikinig. Hallelujah. Alam ng Diyos, wala tayong maitatago. Alam niya ang nasa puso natin. Alam niya ang hibla ng ating mga buhok kung ilan yan. Alam niya, may tao bang nakakaalam ng ganyan? Wala po. Ang Diyos lang. Sinabi niya sa salita ng Diyos, paniwalaan natin. Ang sabi po, binigyan kita ng kapamalaan, tumapak at yumurak sa mga ahas at alakdan, anumang kapaminsalaan ay hindi ka maaano nito.
Panghawakan natin. Kapag may nararamdaman ka sakit at nararamdaman nga hindi maganda sa sarili mo, i-cast out mo. I-try mo po. I-try natin. I-practice natin. Kasi makikita natin ang sinasabi ng salita ng Diyos kung totoo. Kaya po, sabi nga dito, God just spoke directly to you. Diretsong magsasalita ang Diyos. Diretso po, hindi po siya magpapasit on na sinabi, o sabi ni ganon, sabi ni ganyan. Diretso po, mangungusap ang Diyos kapag siya ay nais magsalita sa atin. Ang kailangan lang po natin ay makinig at sumunod. Ang pagsunod, hallelujah, sa kanyang banal na kalooban, hindi ang kalooban natin. Hallelujah, ay ang pinakamagandang magagawa natin na paglilingkod sa pagsunod. Hallelujah. Hindi po tayo kailangan mag-murmur, mga kapatid. Hindi rin kailangan tayong reklamo muna bago sumunod. Sunod muna at makikita natin kung ano ang gagawin ng Diyos. Iyan po ay makikita natin sa pagbabasa, pagbulay-bulay ng kanyang mga salita. Mula sa Genesis at hanggang sa Old Testament, makikita natin yung mga disciple na naging masunurin, mga lingkod niya na tinawag. Sabi po rito, John lost all physical strength when God spoke to him. Sa Revelation 1:17 po ito. Nang ang Diyos ay magsalita kay John, nakaramdam po siya ng yung lakas parang nanghina siya, ganoon. Si Paul po, nung marinig niya ang boses ng Diyos at siya ay kinausap doon sa road ng Damascus sa Acts 9:4, ay siya po ay tirapa. Naniwala siya na yun ay tinig ng Diyos. Kinausap siya ng Diyos. Alam niya na ang Diyos yun. Hallelujah. Si Moses trembled when God spoke to him sa Acts 7:32. Ay ganun din po ang naging karanasan ni Moses. At si Peter, when he realized who Jesus was, fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Sa Luke 5:8. Ito po ay mga example, mga kapatid, na kung sila, hallelujah, mga ordinaryong tao, pinahayagan, kinausap ng Diyos, nakaramdam ng kakaibang karanasan, hallelujah, na ang halos kanilang lakas ay mawala dahil napakinggan ang tinig ng Diyos. Tayo po, kung hindi pa natin nararanasan, ngayon na ang panahon, kapatid. Ngayon na, umpisahan natin, Lord, mangusap ka sa akin. Kung may nakikita ka pang karumihan sa puso ko, linisin mo po ako, tugasan. Dahil gusto kong maging isang buhay na patotoo, bakit mo tinawag at itinayo ang Mountain Movers International? Hindi po tayo display, mga kapatid. Hindi po tayo kinasiyahan ng Diyos para lamang tagapakinig ng sermon, ng salita niya. May oras po ng pagsunod at kaganapan. Have you lost your sense of awe that the Creator still chooses to speak to you? His creation, do you approach the reading of your Bible with a holy expectation? Listening to the life-changing words that God has for you that day. Pag nagbabasa po tayo o magbabasa ng salita ng Diyos, tandaan natin, mga kapatid, ito ay banal. Hindi pwede ang banal at ang banal-banayod o ang hindi banal ay pagsamahin. Kailangan po meron tayong confession na totoo, pagsusumamong totoo, paglapit sa Kanya na totoo, upang sa ganun, magbibigay siya ng kaalaman at karunungan na kung ano ang nais niyang ihayag sa atin sa araw na yan. Sino po ang gustong maranasan ang pangungusap ng Diyos? Sino po ang gustong makaranas ng kakaibang pamumuhay? Nakikita natin ang buhay ngayon. Huwag na tayong lumayo sa ibang bansa. Dito na lang sa Pilipinas, akala natin maganda ang buhay. Pero
Pag pinanghawakan natin ang sinabi niya, pagpapalain kita sa kapatagan, pagpapalain kita sa kabundukan, pagpapalain kita sa syudad, pagpapalain kita sa bukirin. Saan man tayo naroon, pagpapalain tayo. Hindi tayo maapektuhan ng kahirapan dahil espesyal tayo. Tayo mga anak ng Diyos kung tayo po ay susunod sa Kanya. Do you approach the reading of your Bible with a holy expectation? Listening for the life-changing words that God has for you to that day. Scripture says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. There are things you will see and hear out of your fear and reverence for God that you will not experience in any other way. Nung bago-bago pa lang po akong nakakilala sa Lord, excited po akong makinig at umattend ng iba't ibang fellowship. Ang inaabangan ko po bukod sa salita ng Diyos na magre-reveal sa akin ay ang mga testimony. Na-excite po ako mapakinggan yung testimony ng ginagawa ng Diyos sa bawat isa, sa mga lingkod niya, sa mga sumusunod, sa mga masunurin. Tiyak na may mga patotoo yan. At excited akong marinig yung mga patutuong yan. Hallelujah. Hallelujah. As you study your Bible, you may sense that God has something to say directly to you through the verses you are reading. Ayan ang mga kapatid. Pag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, tayo po ay kinakausap ng Diyos. Pag tayo po ay nananalangin, tayo po ang nakikipag-usap o nagpaparating ng ating mga petisyon, nagpaparating ng ating mga saloobin sa ating Diyos na hindi nakikita. Subalit totoong may Diyos. Hallelujah. Ang walang pasimula noon, ngayon at magpakailan pa man. Ang nagbigay at nagkaloob ng kaisa-isa at bugtong niyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, na kung saan, hallelujah, ginamit niya ang December, ginamit niya, tayo po ay naniwala na isinilang ang Diyos. Hindi po natin ma-specify o makita ang katotohanan, anong araw ba talaga. Hindi na po yun mahalaga. Ang mahalaga, nararanasan natin ang katotohanan na mayroong Diyos. At naniwala tayo na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang baguhin ka at ikaw, mga kapatid. Hallelujah. Para sa kanyang layunin. Para po sa katulad nitong Mountain Movers International Church Ministry. Hallelujah. Nung una ko pong mapakinggan yan, it sounds, ang sarap-sarap pakinggan. Mountain movers. Hallelujah. Kahindik-hindik na mga gagawin ng Diyos. Hallelujah. Sa bawat tinawag niya na nakapaloob, na sumusunod sa kanyang kalooban, sa pangunguna ng kanyang lingkod, si Pastor Serge. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon na tinawag niya ang kanyang lingkod na ito upang paunawain. At si Pastor Serge lang po ba? Ang pamilya niya lang po ba? Ang lahat po ng ikinunak niya sa Mountain Movers ay kailangang gumanap na may pagkakaisa, may pagpapasakop, at patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Habi po dito, hallelujah. Take a moment to consider the awesome reality that the God who spoke and created universe is now speaking to you. If Jesus could speak and raise the dead, kung ang Panginoong Hesus daw po ay nakapagbuhay ng mga patay, palumanay ng mga hangin, calm a storm, cast out demons, and heal the incurable disease, then what effect might a word from Him have upon your life? Kaya po lagi pong sinasabi ko sa mga may mga sakit at karamdaman, buo pa kayo. Nararanasan nyo yan kasi may itinutuwid, may inaayos ang Lord na nais niyang matutunan natin. Hindi po tayo tinawag para lamang po, sinabi ko kanina, maging display at dekorasyon. Tayo po ay gaganap ng isang malaking papel. At ang pagsunod, hindi biro-biro. Hindi basta gusto mo sumunod, sige na lang. Paano na yung mga
nagawa nating mga pagkakamali, ang Diyos ay hindi nanunumbat. Pero kailangan po maging maayos dahil siya ay Diyos ng kaayusan. Hallelujah. Sabi po rito, and heal the incurable. Sabi niya kaya yung pong nilibing ng 4 na araw, sabi ng magkapatid, ng mga kapatid ni Lazarus, Panginoon, kung naririto ko, dapat buhay siya. Pero ang Panginoon, hallelujah, pumunta siya doon sa tomb at siya ay nagkuman. Lazarus, come forth. Sa isang salita ng Panginoong Jesus, Lazarus, come forth, lumabas ka dyan. Tayo po ay may authority. Tayo po ay mga inheritance, tagapagmana ng Diyos. Kaya dapat i-practice natin na meron tayo sa pananampalataya na ipinagkaloob niya sa atin. May gagawin ang Diyos sa atin. Hindi po tayo. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Kaya salamat po sa gabing ito, sa Kanyang pagpapaalala na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ang tumawag sa iyo at sa akin. The possibilities should cause you to tremble. The next time you open God's Word, do so with a sense of holy expectation. Sa susunod po na tayo po ay magbasa, kailangan po sa araw-araw, sa pagising sa umaga, bago matulog, magbabad po tayo sa salita ng Diyos. Dahil ito po ang ating pagkain, ito po ang ating bitamina. Sabi ko nga po sa mga kakilala ko, may mga sakit at karamdaman, gawin nating bitamina. Kung umiinom po tayo ng mga vitamins, ito ang gawin nating bitamina. Kasi no ako po ay may hika, ito po ang ginawa kong bitamina at ako po ay gumaling. Purihin ang Diyos. Ang Diyos na pinaglilingkuran ng mountain movers ay nagpapagaling. Diyos na nagbabago ng buhay, Diyos ng kapayapaan, Diyos ng lahat-lahat. Hallelujah. Magiging kumpleto po ang ating buhay. Purihin po ang Panginoon. Ibinabalik ko po sa Kanya ang pasasalamat, ang pagluwalhati at pribileyo na ngayong Kapaskuhan na ating inaalala ang pagsilang ng isang Savior na walang iba kundi ang ating Panginoon ay patuloy na nilagay sa ating puso at dapat po hindi lamang sa araw mismo ng Kapaskuhan kundi simula nang tanggapin natin siya hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, maghari ang Diyos sa ating mga buhay. God bless you all, mountain movers, in Jesus Christ's mighty name. Amen. Binabalik ko na po kay Pastor Serge. Amen. Praise the Lord for the revelation of God's Word. Kaya mountain movers, keep on going and serve the Lord and also be faithful in everything that you do. He is our rewarder. He will reward us. And especially this coming year, 2025. Enjoy your party. Salamat sa inyong lahat. At magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon upang tayo lumalim, lumago, at makilala natin siya sa tama at bibilang kaparaanan at sa ganitong paraan tayo ay makatatayo ng may katatagan, kapayapaan at higit sa lahat nagbibigay ng karangalan sa Diyos, nakapagbibigay ng kagalakan sa kanyang puso sa anumang ating ginagawa sa ating mga buhay. Purihin ang Diyos, mountain movers, and let's bow our heads and close our eyes. Father, we thank you, O God, for this opportunity that you have given unto us. Indeed, we celebrate you, O Lord, as the reason of this season, Christmas, O God, na minsan isang araw dumating ka upang kami iligtas sa aming mga kasalanan at bigyan ng kalayaan at buhay na walang hanggan. Kaya mong ma-enjoy ng mga kapatid ko, O Diyos, ang party, ang kasiyahan, ang salo-salo ng pagkain, ng pagpapalitan ng regalo, at mga prizes sa mga games, O Diyos. Yaan mong silang lahat ay matuwa, una sa iyo, pangalawa sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa kanilang kalagitnaan. Hilbos mo po silang pagpalain, yakapin ng iyong mapagpalang kamay,
at hayaan mong maranasan nila ang iyong kabutihan at katapatan. Salamat po sa lahat ng mga anak mo under the banner of Mountain Movers. Entrust them unto you, O God, have your way, let your will be done. In the name of Jesus, by the power of the Spirit of God, Mountain Movers, say, praise God, hallelujah! Praise the Lord, Mountain Movers, God bless you all!